Ephesians 2, verses 8 and 9. Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man huwag magmalaki. For by grace you are saved through faith. It's not because of you, it's a gift of God. Not by works, lest any man should boast. Ang limit nating mapakinig niyan, ang ganda niyang verse, nagpapakita lamang na sa biyaya ng Diyos tayo ay naligtas. Ang punto, sa ganda ng verse, hindi na tayo nakatuloy sa sunod. Samantalang yung kasunod na verse ay may idea nakaduktong noon. So naligtas tayo sa biyaya, may kasunod na sinabi. Ang sunod na sinabi, kaduktong nung nauna. Kaya naman nagsimula siya sa word na sapagkat. Ephesians 2 verse 10. Sapagkat. Yan. Kindly say sapagkat. Ang ibig sabihin ng sapagkat ay dahil, because of, for a reason. So naligtas tayo sapagkat. Ito na. Ephesians 2 verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. We are His handiwork. We are His masterpiece. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Oh, we were saved because of this reason. We were saved because God has prepared good works na ating lalakaran. Iniligtas tayo para sa isang layunin, para sa isang purpose. Naligtas tayo para sa mabubuting gawa. Naligtas tayo to produce good works. Ano bang katangian ng good works na ito? Ano bang ibig sabihin ng good works? These good works are meant to build the kingdom of God. Ang mabubuting gawang ito ay para sa kaharian. Kindly say, para sa kaharian. At ito ang title na i-share ko sa inyo, para sa kaharian. Ito'y works na inihanda ng Diyos nung una pa upang ating lakaran. Pastor, gaano kauna? Bago pa man tayo isilang, ganong kauna. Psalms 139 verse 16. Nakita nyo na ako. Hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat nyo bago pa man mangyari. Wow! Hindi pa isinisilang, nakasulat na sa isang libro ang buhay natin bago pa man ito mangyari. Nakasulat na. Anong ibig sabihin? Planado. Ang buhay mo, ang buhay ko ay planado ng Diyos. Imagine, Diyos mismo ang nagplano. Diyos mismo ang nagplano ng ating buhay. Anong dating sa inyo noon? It means His plan is our best life. At nais ni God, malakaran natin ang plano niya. Kaya naman, dinesign tayo para malakaran yon. Ano kanyo? Dinesign tayo. Ito na. Ephesians 2 verse 10. Balikan natin. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Tayo ay kanyang workmanship, handiwork, obra maestra. Para saan? Yes, we are His handiwork. For what? Anong objective? Ephesians 2 verse 10 again. Para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Oh, para malakaran ang plano niya sa atin. Dinesign tayo ng Diyos. We are His handiwork, obra maestra. We are His workmanship. At ang purpose para malakaran yung plano ng Diyos sa atin. Alam mo ba ang tawag doon? Destiny. Ang Diyos may destiny para sa atin. Sa Tagalog, yun ang ating tadhana. Nakatadhana tayo doon. Yun ang ating purpose. Naligtas tayo para sa, again, Ephesians 2 verse 10, mabubuting gawa.
na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Wala nang ibang plano. Wala nang ibang plano o gawa ang magbibigay sa atin ng fulfillment dahil yung plano ng Diyos is the best life for us. Yun na yun. Now, heto na. Pero kahit we were designed to reach our destiny, hindi automatic na mangyayari ang plano ni God sa atin. Hindi automatic. Hindi sure na marireach natin ang ating destiny. Bakit, Pastor? Hindi ba si Lord sovereign? Di ba, sabi mo, we are His handiwork, obra maestra, design para ma-reach ang ating destiny? Ito kasi ang mga reasons. Una, kasi may kaaway, roaring like a lion, na ang alam lang na trabaho ay to steal, kill, and destroy. Oo, ang Diyos may plano para sa atin, pero ang demonyo may plano rin. At ang plano niya, ilayo tayo sa plano ng Diyos. Ilayo tayo sa tadhana natin, sa ating destiny. Another reason. Kasi ang mundo ay design na aliwin tayo at ubusin ang ating oras. Saan? Sa mga substitutes ng mundo na nangangako rin ng kasiyahan. Ang daming promises ng mundo na ang pangako sa iyo ay do this, be involved with this, and you will be happy. At ano nangyayari? Pagdating ng araw, that person will feel, ito na lang pambuhay. The more na nararamdaman niyang emptiness. Ba't nagawa ko na, hindi pa rin ako masaya? Ano bang hinahanap ko? Okay. Another reason, kaya hindi automatic na marireach ng Kristiyano ang kanyang destiny. Kasi meron pa rin flesh. Nakatira pa rin siya sa laman. Na nais mabuhay, nais mag-control, maghari. Ang problema, ang flesh, ang tanging gusto ay mabuhay tayo para sa ating pleasure. Yan ang gusto ng flesh. Ito'y kumilos ng sama-sama na ang purpose lamang ay ilayo tayo sa purpose ni God. Ilayo tayo sa tadhana na inihanda ng Diyos sa atin bago pa tayo isilang. Pero ang pinakamatinding reason na ito, higit sa lahat, the reason is because meron tayong free will. Kindly say, free will. Kahit biniyayaan na tayo ng Diyos na maligtas, at itong sabi na Ephesians 2 verse 10, sapagkat kayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus. We were created in Christ Jesus. Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, you were born again. A new creation. Nilalang kay Kristo Jesus. Kahit design tayo ni God to reach our tadhana, we are His workmanship, pwede pa rin nating piliing mabuhay para sa ating sarili. Yes, we can still choose to live for ourselves. Pwede pa rin tayong mabuhay to pursue the pleasures this world offers. Sa halip na lakaran ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos para sa atin, kaya naman, hindi matik, hindi automatic na mangyayari ang plano ni God sa atin. I pray na there will be a part 2 sa preaching na ito, and I will talk about kung paano malakaran yung planong yon. Sa ngayon, pag-usapan muna natin ang plano. Okay. Hindi natin maaabot ang tadhanang inihanda ng Diyos para sa atin sa pamamagitan lang ng ating kakayanan. No way. Sinadya ng Diyos na hindi natin kayang gawin ang ating calling sa sariling lakas para umasa tayo sa kanyang biyaya. Kung magagawa natin ang ating destiny sa ating kakayanan, then hahati tayo sa glory ni God. Parang, Lord, na-reach ko ang destiny ko by my own effort, by my own galing. At hindi papayag si Lord doon. Kasi sabi ni Lord, God will not share His glory with anyone. Kailangan natin ng biyaya upang magawa yon. Kaya 2 Corinthians 12 verse 9 says, my grace is all you need.
my power works best in weakness. God called His grace power. Ang tawag ng Diyos sa kanyang biyaya ay kapangyarihan. Yes, ang biyaya ay hindi lamang regalo ng Diyos para maligtas tayo. For by grace we are saved through faith. Ang biyaya ay kakayanan ng Diyos sa ating buhay. It is His empowerment. At kailangan natin ng empowerment ni God para ma-reach natin ang ating tadhana. 2 Corinthians 12 verse 9 again. My grace is all you need. My power works best in weakness. Kindly say, my power works best in weakness. Okay. Now you know kung bakit dinadala ka ni Lord sa mga sitwasyon na hindi mo kaya. Sa daming nagpapapray, Pastor, di ko na kaya. Madaming nag-i-emote, di ko na kaya. Alam mo kung bakit dinadala ka ni Lord sa sitwasyong hindi mo kaya? Yung mga sitwasyong wala kang control, yung mga sitwasyong nagbibigay sa iyo ng anxiety, dahil ang sitwasyong yon, ang pinakamagandang sitwasyon para makita mo ang kilos ng kapangyarihan ng Diyos. My power works best in weakness. Sige. Sa mga sitwasyong di mo kaya, doon kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos ng pinakamatindi. My power works best. Anong ibig sabihin? Yes, God's power works. Pero God's power works best in problematic situation. In our weaknesses. Kaya huwag kang malulungkot kapag ang sitwasyon mo pangit. Huwag kang malulungkot kapag ang sitwasyon mo parang, bakit ganito na naman? Huwag kang malulungkot. Bakit? Gusto lamang ipakita ng Diyos ang kanyang power that works best in weakness. Kaya sabi ni Paul, I rather boast on my weakness. Why? Kasi doon niya nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. And I'm telling you, wala kang mararating sa mundong ito ng napakalayo kung by your own power lang. Kailangan mo lagi na makita ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos. Kaya if God is bringing you in a situation na hindi mo kaya, situation na napakahirap, magpasalamat ka na. At dahil gusto ni Lord mag-showtime, gusto ni Lord ipakita ang kanyang power that works best in weakness. Sabi niya, ano ka nangyari doon? Ay, nung una ako'y malungkot dahil ang aking sitwasyon na hindi maganda. Bakit ganyan? Parang yung pala'y pabor sa akin. Yes. Yes. His power works best in our inability so that God will receive all the glory. Dahil hindi kayang marating ang ating tadhana sa lakas natin, pinagkatiwalaan ng Diyos ang bawat isa ng gifts upang magawa iyon. Kindly say gifts. Romans 12 verse 6. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. Sa biyaya niya, binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang kaloob o kakayanan para magawa ang isang bagay ng mabuti. Ang biyaya ay kakayanan na ibinigay ng Diyos. Yun ang grace. Ang gifts ay specific na kakayanan na maaaring masyadong kakaiba. May kilala ba kayong linguist? Linguist, yung maraming language na alam. May kilala ko pamangkin ko, marunong mag-German, marunong mag-Chinese, marunong mag-Spanish, marunong, ano kang mga alam pa nun lang, marunong mag-French, samantalang wala naman nagturo. Just by hearing. Sabi ko, kakaibang kakayanan yun. Bakit? Hindi normal O sino dito ang marunong mag-Spanish? Alam lang natin, Spanish bread. Spanish latte pa? Spanish latte. O sino marunong mag-French? Alam ko sasabihin nyo? Fries. Which means hindi normal. Pero yung pamangkin ko, wow. Hindi siya basta nagsasalita, ha? He can carry conversation.
May mga gifts na super kakaiba. Meron na mga kala mo'y natural lang, pero sa totoo'y kakaiba para sa kanya. Ang ibang gifts ay binigay pagkaanak pa lang. Ang iba ay binigay on a certain and specific time sa kanyang buhay. Ang pagsasalita ko, it may be natural for many. Normal lang. Pero sa akin, extraordinary ito kasi dati hindi ako makapagsalita. Ako ay nag-stammer, ako'y nauutal. So, for me, it is an extraordinary gift. First Peter 4:10. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Now we know kung para saan ang gifts. Bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa. Ang gifts pala natin ay para ipaglingkod. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. Meaning, pinagkatiwalaan ang bawat isa ng at least one gift. It could be more. Pero lahat may gift. Lahat may kalooban Diyos sa ating lahat. Ang gifts o kakayanan upang palawakin ang kaharian ng Diyos. Gifts o kakayanan upang ipaglingkod sa isa't isa. Now, mas makikita mo lalo ang workmanship ni Lord sa iyo. Imagine nilalang ka na with certain abilities. Pero as you go on, binigyan ka pa ng kakayanan, binigyan ka pa ng gift, ang purpose lamang ay mas magawa mo yung nakatadhana ng Diyos sa iyo. That is workmanship. Obra maestra. Pero hindi ka ginawa dahil ikaw ang obra maestra ni Lord, nililo ka para sa iyong kagandahan. No. Obra maestra ka ni Lord para magawa ang nakahandang gawa mo na inihanda ng Diyos bago ka pa isinilang. That is why you are obra maestra. It's not for you. It's for you to do His will. Gift is for the benefit of others. Again, 1 Peter 4:10. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa. Okay. Kung hindi mo ginamit ng tama ang gift mo, hindi magbe-benefit ang iba. Hindi nila matatanggap ang nais ng Diyos na matanggap nila, hindi rin mag-expand ang kaharian ng Diyos. Ang gift ni Paul ay hindi para kay Paul. Ito ay para ma-bless ang iba sa pamamagitan ni Paul. Ang gift mo ay hindi para sa'yo. Ito ay para ma-bless ang iba. To build the kingdom, para sa kaharian. That is part of God's workmanship. Kaya kung ano mang gift natin, ay nais nating gawin yon. Uulitin ko. Kung ano mang gift ni Lord sa iyo, gusto mong gawin yon. Part of His workmanship. Si Paul, gifted siya na tumanggap ng maraming revelation from God. And another gift, gifted siya na magturo, mag-preach. Anong sabi ni Paul? 1 Corinthians 9:16. For I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me. Wow. Tinignan ko ito sa iba't ibang version For I am compelled to do this. Necessity is laid upon me. Ano ibig sabihin noon? Hindi makapagmalaki si Paul kasi deep inside him, gusto niyang mag-preach. Okay. Kapag ako minsan nakakapagsabi, hindi ko alam kung dito pero baka sa mga seminar, nakakapagsabi ako na madaling araw na ako'y gumagawa pa ng preaching. At nakakapagsabi ako na talagang antagal kong mag-aral, ako'y nagbabasa. At nakakapagsabi ako na talaga namang na para bagang ang dating ako'y nagsasakripisyo. Okay, maniwala ha? Nag-iinarte ako. Bakit? Kasi gusto ko ang ginagawa ko. Sino dito sa inyo? Mapera yung nag-ML, nagdodota, Sino sa inyo dito nakakatagal ng isang araw na nakaupo at nakaharap sa computer? Mapera yung mga nagko-computer games. Alam ko mas malma kayo sa akin. Pastor, nakakasakit na yan ang pag-upo. Okay. Sino dito ang tutulog, kakain, pagkatulog, pagkakain, pupunta ulit sa computer at mag-aaral ulit?
na, pastor, sobra na yan. Okay, sino dito ang 2 araw, 3 araw, babalkan yung kanyang ginawa at aayusin. At minsan, babaguhin totally. Sino dito yung tapos na ng Friday, bubuksan ulit ng Saturday, at aayusin ulit, at madaling araw ng Linggo, saka matatapos. Tasa kamay. Pero pag sinabi ko yun, hindi dahil ako ay nagpapalabas na I'm so, na nagsasacrifice for yung gusto kong ginagawa ko. It is part of God's handiwork. It's part of God's workmanship on me. Now, may sinabi si Paul na mangyayari kung hindi niya gagamitin ang kanyang gifts. 1 Corinthians 9:16. For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me. Yes, woe is me if I do not preach the gospel. Sa Tagalog, kahabag-habag ako kapag hindi ako nakapagturo ng mabuting balita. Kahabag-habag ako kung hindi ko gagamitin ang gifts ko. Ito ang reason kung bakit ang mga gifted kumanta ay laging kumakanta. Pastor, hindi ako naniniwala dyan. Yung kasama ko sa bahay, wala namang gift, kanta pa rin ang kanta. Ang gifted sumayaw ay laging sumasayaw. Kita ko yon. Pinipilit ako sumayaw. Alam ko naman wala akong gift doon. Pilit na pilit. Mapagbigyan lamang. Alam ko lang cha-cha. Na pag tinitingnan ko naman doon sa salmin sa hindi naman kagandahan Pero syempre, ginagawa ko na rin. Ang aking asawa, magaling sumayaw yan Gusto kong mamatuwangan, pero hindi kami match. Ang gift magturo, yung may gift magturo, naghahanap lagi ng maturuan. Ay talagang pariti ka, tuturuan kita na gagawin. Tuturuan kita. Apa, may gift magturo yun. Lahat na kausap gustong turuan. Sabi ng isa, ano kang weather ngayon? Parito ka, tuturuan kita ha. Pagka may ulap, labo nito. Laging gusto magturo. Gift niya yun Yung may gift of administration, gusto laging may ayusin. Mahilig niyang mag-micromanage. Aayusin niya lahat. Kapag ang asawa mo ay administrador, ang kanyang gift, i-administer ka. Now, kung sa akin, halimbawa, yung nakita ko yung merong gift of administration, ang sa akin, ahayaan ko na Pero hindi yung merong gift of administration, makikita mo kapag ka ang frame hindi ayos, yung medyo nakatagilid ng kaunti, iyay kausap mo, hindi yan matali, hindi yan makafocus sa pag-uusap. Gusto niyang ayusin yun. Sandali ha. Gusto niyang ayusin. Pero ako, na hindi ko naman talaga yung gift, hayaan mo na yun. Para yun, di man mahalaga. Pero sa kanila ay mahalaga yun. You will see how God, design us with certain gifts. 1 Corinthians 12:28. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healings, then helps, administrations, and various kinds of tongues. Alam mo, ito yung ko pa nakita, sabi ko, meron nga palang ganon. Ano yon? Gift of helps. Meron pala nun. Sila yung mga taong gustong-gusto laging tumulong. Gustong-gusto lagi na sila'y hanggang aagawan ka ng dala. Yung parang nandoon, anong iuutos mo? Parang gayon. Ang kamatch ng mga ito, yung merong gift of administration. Yung isa, utos ng utos. Yung isa naman, gustong magpautos. Alam mo ba dito sa church kung sinong merong gift of helps? Ang isa si Aldrin. Lagi na lamang may gustong, laging kamali-mali sa lahat ng ministry. Gusto laging siya ay natulong. May na-discover na naman ako. Si Ninyo. Ninyo, nasaan ka? Kita mo na? Yun. Naghahanap na naman yun ng magawa. Yan lagi ay katabi ni Pastor Patrick. Naghihintay kung anong sasabihin ni Pastor Patrick. Paragang
Parang ang si Pastor Patrick, pressured na meron akong sabihin. O sige, yung silya, ilagay mo doon. Pero naghihintay ulit, balik mo ulit. Parang... At kung hindi mairaos ng mga tao ang kanilang gift, para silang may kulang sa kanila. Kaya sabi ni Paul, woe unto me if I don't preach the gospel. Kahabag-habag ako kapag hindi ko nairaos ito. Tayo man, kung anumang gift na ipinagkatiwala sa atin, ay pareho din ang ating sasabihin. Kahabag-habag ako pag hindi ko nagamit ang gift na ito for what it is intended for. Kahabag-habag ako. Okay, may mga tao na obviously may gift sa leadership. Yung iba, ang nakita ko dito si Pastor Eric, may gift yan sa leadership. Panganay sa kanila, at nakuha rin yata yan sa kanyang ama, na nakuha naman sa kanyang asawa, na ang dami nakuha na. Okay, may mga taong may gift of leadership, may mga tao namang develop. Leadership is pwedeng ma-develop, pero may mga taong may natural leadership. Makikita mo yon. Ilagay mo yan sa isang grupo, makikita mo, mamaya siya sinusunod. Paano daw makikita kung sinong leader? Kung may sumusunod. Paano daw makikita kung may mabuting leader? Kapag siya'y gustong sundin, hindi yung napipilitan lang. Now, choice pa rin nila kung paano nila gagamitin ang gift nila. Pwedeng gamitin ito sa pagkita ng pera, sa pagkakaroon ng power and popularity and fame, to benefit themselves. Mag-ooperate pa rin ang gift nila. Kikilos pa rin yan. Bakit? Because gifts and calling are irrevocable. Pag naibigay na sa iyo ng Diyos, wala nang bawian. Which means, kahit hindi nila gamitin ang gift for its divine purpose, what is the purpose of gifts? Kakaibang kakayanang ibinigay ng Diyos upang magawa ang mga bagay na nakahanda ng Diyos para sa atin. What is the divine purpose? To bless others and to build the kingdom of God. Kahit hindi gamitin doon, mag-ooperate pa rin ang mga gifts na yon. May mga taong kitang-kita ang gift. Sino nakakakilala kay Rico Puno? Namamasyal pa sa tambayan. Okay. Yung mga Gen Z, baka hindi nyo kilala si Rico Puno. Pero sa mga katulad kong inabot yon, I want to tell you the story. Si Rico Puno ay parang kakaiba. Siya'y icon at his time. Noong nauusong OPM, Original Filipino Music, siya yung nagpauso ng ang kanta ay English tapos tatagalugin. Doon ko nakuha ang pagtuturo ko. Okay? Nung siya'y nagsisimula pa, siya'y nag-front act sa isang foreign artist. Mahilig noong magkukuha ng mga foreign artists ang mga, itong mga nagko-concert. At kumukuha lamang ng Pilipino na pang front act. Sa concert na yon, walang pumansin sa foreign artist. Lahat kay Rico Puno nakatutok. Ang mga tao enjoy na enjoy, palakpakan ng mga tao. At nasabi ng foreign artist, oh man, he got it. Ibig sabihin, this is not our concert. Kanya yon. Ganon siya kasikat. Ako yung ngayon, nakakapanood ako ng mga dati niyang mga pagkanta. Okay. Anong iyong point, Pastor? His was an obvious gift. He was called the total entertainer. Alam mo, ang sabi niya, matapos na siya may stroke, na-stroke siya eh. Only God can stop me from singing. Ganon siya ka-compelled to do His gift. Now, this is my point. Imagine if that gift was used to build the kingdom. Imagine kung ginamit ni Rico Puno yon para itaguyod ang kaharian ng Diyos. What could have happened? Ang daming tagasunod niya.
Compare it to Gary V. Gary Valenciano. How he influenced people and still is influencing people through his gift and through the platform that God gave him, through his talent, through his connection sa showbiz at sa entertainment. Imagine how Gary V is using his gift. Ilan ang artistang nagsabi na nakilala nila si Jesus because of Gary V. Because sa kanyang asawa, si Angeli. Kahit si Ryan Fuentes, ang sabi niya, hindi siya tinitigilan ng mag-asawang yon. Imagine kung si Rico Puno, with the gift that the Lord has gave him, ay ginamit yon for God's glory and for building God's kingdom. What is my point here? Yung gift na binigay sa iyo, ikaw ang may choice kung paano mo yan gagamitin. Use it for how God intended it to be used, to build the kingdom, to bless others, or use it for yourself para mairaos mo lamang at maramdaman mong nagawa mo yung gift mong yon. God commissioned us to build the kingdom on earth. Sabi ni Lord, occupy until I come. Tayo'y tinawag at may kakaibang gift na kailangan para magawa ang ating assignment sa kingdom. Pastor, paano naman ho ako? Bakit anong problema mo? Hindi naman ho ako singer. Hindi rin ako magaling magsalita. Ano ang gift ko na makakatulong to build the kingdom? Paano ito magagamit to build the kingdom? Okay. Ito ang nagiging problema eh. Pag sinabi ng may calling, ang iniisip agad ay pagpapastor, pag minister, any church-related gifts. You know, to prophesy, as an evangelist. Many people, kapag narinig nilang calling, kinukunik agad nila sa mga platform gifts. Worship, gusto nagwa-worship, part ng youth ministry. Ang thinking ay ang kanila ang mga tunay na calling sa buhay. No. A big no. Everyone has a calling and it is not lower than the calling of those in the ministry. Bawat isa ay may calling at ang calling ay hindi yan mas mababa o mas mataas sa calling ng iba. Magkakaiba lang talaga. Wala pong audience lang sa pagbibuild ng kingdom. Lahat tayo kinommission to build the kingdom. Iba't iba ang gifts and calling. Pero lahat ay kailangan to build the kingdom. Okay, we na nandito sa stage, do you know we cannot function well without the help and support of so many people? Kailangan ko ang gift ng mga tao sa media. Nakaupo lang yan ha, pero kailangan ko yan. Kailangan ko ang gift ng mga nasa PowerPoint na talagang inihahabol yung mga verse pag sinabi ko. Para hindi na ako nagkikiklik. Yung gano'n may iisipin ko pa, kayo na yon. Kailangan ko ng gift ng mga tao sa sounds. Yung pong nasa second floor, ang media, at ang nasa ground floor, ang sounds. Ang nasa basement, sila po ang anointed brewers. Yung po yung nagpe-prepare ng kape pagkatapos ng service. Passionate yung mga yan. Hindi pa ako tapos magturo, nagtatrabaho na sa baba, napagalitan tuloy ni Pastora. Ganon sila ka-passionate. Okay? Kailangan ko ng mga tao na may gift of helps. Kailangan ko yung mga Aldrin at mga ninyo. Kailangan ko ng mga tao na may gift of mercy, of administration, of leadership. Kailangan ko ng mga taong may gift sa pagtuturo. Imagine yung mga batang yan. Kailangan ko ng mga teachers na may tiyaga at talagang cold, yung passionate. Dahil pag akong dinala mo doon,
Bibigyan ko na lamang ng Jollibee at sasabihin ko, diyan na kayo muna. Not my gift. Kailangan ko ng mga taong called sa medical field. Bakit? Marami akong tinuturo dito, chinecheck ko muna sa kanila. At saka, we need them. Meron kasing, it happens sa ibang church na meron doktor na talagang gustong-gusto niya na naglilingkod na pagkatapos ng service, siya nagpapatong ng mga silya. Tinuturo naman ng pastor, tingnan mo yun, yun ni doktor ha, talagang gustong-gusto maglingkod. No. Yung pagiging doktor is already a gift and a calling. Yun ang pag-igihin mo. Hindi ibig sabihin at nagpatong ka ng silya sa church, ay yun ay paglilingkod sa Diyos at ang ginagawa mo, hindi. Okay, isipin mo, ang lalakas ng loob ng iba na mag-diagnose at mag-prescribe ng gamot, hindi naman sila doktor. Hindi naman yun ang gift nila. Nakaranas lang na noong minsan na sila ay kumati ang lalamunan, nagpunta sa doktor at yun ang binigay. Anti-allergy. Lahat ng makausap ngayong makati ang lalamunan, ito ang gawin mo. Okay. Ano pa yung malimit na ginagawa ng mga Pilipino? Kapag may hindi magandang pakiramdam, parang mainit ang katawan ko, parang lalagnatin. Magkasawang gamot. Alam niyo yung magkasawang gamot? Ayon ay paracetamol at saka antibiotic. Alam ba ninyo na ang Pilipinas lamang ang merong sakit na hindi makita sa iba? Sa Pilipinas lang? Alam niyo kung anong sakit yun? Yun yung sakit na sa antibiotic ay resistant sa antibiotic. Kaya yung mga yan, pag dinala sa ospital, hindi na yan nagsisimula doon sa mabababang antibiotic. Ang ibinibigay agad yung pinakamatindi. Yung mga mahal. Yung pagkatapos noon at hindi pa umubra, wala nang ibibigay. Yun na agad. Bakit? Pinatibay ng mga Pilipino ang resistance nila sa mga germs, sa mga bacteria, by taking those medicines na hindi naman pinrescribe at hindi sinunod ang dapat. Alam ba ninyo dapat 7 days iniinom yon? Ay hindi, pakiinom ng 2, bay maayos ng pakiramdam ko eh. Now, tingnan ninyo, kapag hindi ginawa ng mga doktor ang kanilang calling, may gagawa niyang iba. At sino? Yang katabi mo. Tingnan mo yan, buksan mo ang wallet niya, para yung pharmacy. Anong nararamdaman mo? Oh, ito. Oh, ito. Aba? Kaya all of us have our own calling and we have to be faithful doon. May calling ang mga politician. Isipin mo kung lahat tayo dito'y mayor. Kaya isa lang ang mayor eh. By the way, I want to congratulate our newly elected Mayor Yobi Morte. Dahil sa pagpupursige, at gusto kong dagdagan, at sa biyaya ng Diyos, ang bayan ay umigi. Amen? Praise God. I also want to congratulate Konsehal Joas. Are you here? Konsehal Joas? Naglilingkod sa bayan. Ganun po ka-passionate si Konsehal Joas. And of course, lagi ko sinasabi, salamat sa biyaya ng Diyos. At si Eric ay kasama ko ulit. Muntik nang agawin sa akin ng mundo. No. Everything that happened is God's will. And we have to accept God's will. No? Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa kalooban niya. Maaring ngayon hindi mo pakita, pero kita ni Lord. Amen ba? At ang lagi sinasabi, what Capitolio lost, the church gained. Merong called sa business world to reach the lost in the marketplace and finance the building of the kingdom. Yang mga businessman,
They are rare breed. Why? Because I have experienced that. I had tried that. Nung ako'y nagsisimula, bagong kasal, ako'y nagnegosyo. Yun ang, kahit walang negosyante sa pamilya, I started. Pero alam mo, pag wala kang gift, ang gusto ko lang magkaroon ng means of income eh. Pero pag hindi mo gift, hindi ka tatagal. Kaya ako'y simula lamang ng simula, at mamaya ay si Melody na nagmamanage kasi ang gift naman niya, administration. Kawawa ang tao na kumikilo sa hindi niya gift. Miserable ang buhay niyan. Kaya, for your own sake, and for the sake of the kingdom, discover your gifts. Laging meron ka. At ang purpose niyan is for you to be of service to others and for you to build the kingdom of God. Now, kayong mga negosyante, baka hindi nyo alam. Kayo ay design ni Lord to finance the kingdom of God. Be faithful. Ang pinili ni Lord na paraan to finance His kingdom ay by tithes and offering. If we will be faithful, lalo na kayong mga kingdom financiers, if you will be faithful sa utos ni Lord, wala nang need magpa-pledge. Wala nang need mag-fundraising. Be faithful sa iyong calling. Katulad ng iba't ibang calling, be faithful sa inyong calling. Lahat tayo kailangan to build the kingdom. Lahat ay magsusulit sa Diyos sa pinagkatiwalang kaloob when we stand before the judge. Ang laki ng pananagutan ng mga pinagkatiwalaan ng gift pero hindi ginamit para sa kaharian. Now, meron pong mga gifts na obvious ang connection sa pag-build ng kingdom. Obvious. Katulad ko, obvious ang gift ko ng pagtuturo, masyadong connected sa pag-build ng kingdom. Pero marami hindi obvious. Pero gift din at kailangan sa pag-build ng kaharian. Sino nakarinig dito ng chain reaction? Okay, papaliwanag ko sa inyo kung anong chain reaction. Merong isang mami, pinag-pray niya ang kanyang anak at nag-instill siya ng good morals. Anak, ganito ha, pray tayo ha, bago kumain, bago matulog. Anak, bad yun ha, o anak, share sa kapatid ha. The mom is actually instilling to the child good morals pagkabata pa lamang. At wag po ninyong imimiss yung 0 to 7 years ng bata, doon nabubuo ang karakter niyan. Dapat walang absentee parents diyan. Now, yun yung mami. Ang daddy naman is there supporting the child and the needs of the child and the family. At meron naman teacher sa kids' church na nag-pray over the child. And there is also a dedicated doctor who vaccinated the child. There is also the skillful driver who brought the child to school and back. At marami pang mga ibang tao na iba't ibang gift. And what do you have? A Biko Soto. A Biko Soto na product ng iba't ibang contribution ng mga tao using their gifts. Ang tawag dito ay chain reaction. Huwag mong sasabihin na yung gift mong yan, walang connection sa pag-build ng kingdom. Hindi, pastor, ako stay at home akong mother Then, do what you have to do as a mom. Ayusin mo, hayaan mo maging ilaw sa tahanan. Hayaan mong you be the one to make the house a home. Hayaan mong pagdating ng mga bata, wow, meron tayong food, amoy na amoy ko na, ang bango, ang sarap ng adobo, mami. Kaldereta yan, ha? Kung ang gift mo ay nag-ooperate sa healthcare, ikay nurse, doctor,
Kung ang gift mo ay nag-ooperate sa education, teacher ka, athletics, kaya nasa basketball, nasa pickleball, mga nagpi-pickleball dyan. Pagkatapos ng rainy season, ay meron na kayo mapapaglaruan. Okay. Sila na nasa marketplace, ibig sabihin nasa business world o nasa bahay man. Listen to this. Habang ginagawa mo ng maayos ang iyong ginagawa at ginagawa mo ito para sa Panginoon, ang Panginoon na ang magko-connect ng ginagawa mo para sa kaharian. Maaaring hindi mo makita ang connection sa pag-build ng kingdom, pero meron. Colossians 3:23 and 24. Work at everything you do with all your heart. Work as if you were working for the Lord, not for human masters. Ito lang ang gawin mo. Whatever you do, ang isipin mo, ginagawa ko ito para sa Panginoon. Alam mo ba na si Leo ang nag-aayos ng inyong silya eh. Pero walang nakakapansin sa inyo. Pumunta ka dito ng wala pang tao, silipin mo ang silya, tuwid na tuwid. Nakita ito ng isang engineer, si Ruel. Ruel, narito ka ba? Engineer Ruel, taas ang kamay? Yan, nakita ni Ruel. Sabi, sino ang naglinya ng silyang ito? I-hire ko sa construction. Kasi contractor si Ruel eh. Ay pag ganito katuwid ang silya, ibig sabihin, tuwid ang kalye pag ginawa. Work at everything you do with all your heart. Colossians 3:23. With all your heart. Ginagawa mo rin lang eh. Gawin mo na ng maayos. Gawin mo ng buong puso. Ako natutuwa sa mga doktor na pinapaliwanag kung ano ang nangyayari, ano ang gagawin. Hindi yung ang daming pasyente. Halimbawa ha, sa isang araw ang pasyente 80, 6 na po. Ganon sa Pilipinas eh. Do you think mabibigyan pa ng quality treatment yon? Oh. Ano nararamdaman? Okay, may text. Dahil isipin mo ha, 60 patient. How many hours doon? Hindi na mabibigyan ng quality. Ako natutuwa sa mga doktor na nililimit nilang number na kanilang patients para maibigay nilang quality nilang serbisyo. What is my point here? Whatever you do it well. You do it for the Lord. Nagkukwento si Ayan eh. Ay, no. Alam mo naman ang government hospital ano. Ay pagka daw sila yung nagagamot doon eh, ay ang napunta naman eh, walang pera. Ay siya pa daw nagbibigay ng gamot eh. O ariho ang pera, kay bumili ng antibiotic. Sabi naman ng kanyang mama eh, abay, ibigay mo. Magkano pag yung kailangan at bibigyan ko? Alam mama, napakadami na Hindi mo kaya, napakadami na Kaya, pray for the healthcare ng Pilipinas. Pray for the healthcare. Pwedeng mangyari. Pwedeng mangyaring libre lahat. Huwag kayong maniwala na hindi pwede. Huwag kayong maniwala na makakakaya lang yan ng mga Western nations at mga industrial nations. Pwedeng gawin ng Pilipinas yan. Just pray for it. Management lang yan ng funds. Iboto nyo ako. Colossians 3:24, work because you know that you will finally receive as a reward what the Lord wants you to have. You are slaves of the Lord Christ Jesus. Okay, maaaring pag umarap na sa Diyos, saka malalaman ang connection. Katulad ng 1 Timothy 5:25. In the same way, good works are easy to see. But even good works that are hard to see can stay hidden forever. Maaaring ngayon hindi mo alam, pero do what you have to do and do it well. Baka humarap ka na sa Panginoon, saka sasabihin sa iyo ni Lord, dahil sa ginawa mong ito ang nangyari. Chain reaction. What should be our attitude pagdating sa gifts? Lahat ng gifts, obvious man o hindi, yan ay kailangan. 1 Corinthians 12:12. There is one body, but it has many parts. But all its many parts make up one body. It is the same with Christ. Okay. Lahat ng parts make up the body.
Sabi ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako part ng katawan. Ako ay kakaiba. I'm unique. Sabi naman ng tenga, hindi ako mata, hindi ako belong sa body. Lahat ay bahagi ng katawan. Kung lahat ay mata, paano makakarinig? Kung lahat ay tenga, paano makakaamoy? Yan ang sabi ng 1 Corinthians 12. Dinisign ng Diyos na kailangan ng bawat isa ang bawat isa. 1 Corinthians 12:21 and 22. The eye can say to the hand, I don't need you. The head can say to the feet, I don't need you. Verse 22, in fact, it is just the opposite. Opposite. The parts of the body that seem to be weaker are the ones we can't do without. Yung akala mo na ang calling ay hindi masyadong sikat, hindi, wala sa platform, akala mo ay mahinang calling, yun ang mga calling at gifts na hindi pwedeng wala. Subukan ninyong pumunta dito walang nag-aayos ng parking ninyo. Nagwo-worship na hindi pa kayo makapasok. Buhol-buhol kayo dyan. Salamat sa biyaya ng Diyos kina Brother Bonnie at sa team ng mga nagta-traffic. Palakpakan nga natin ang Lord sa buhay nila. Yung mga ganyang gift, akala mo, ano lang, no. Those gifts, akala mo ay maliliit lang. We cannot do without. Alam mo, ang legs, they are necessary. Pero do you know that we can live without legs? Sino na sa inyo nakakita na walang paa pero still is able to do life? Nabubuhay pa rin. Okay? Di ba sakay sila minsan sa wheelchair na dimotor? Nakakasalubong ko sa mall I mean, they can live. Legs. Ang gandang tingnan. Kita agad. Pero alam niyo, walang pwedeng mabuhay nang walang atay. Yung hindi kita, hindi napapansin. Meron ba nagsabi sa inyong, ang ganda naman ng legs mo? I mean, proportional at saka, you know. Pero may nagsabi bang, wow, ang cute ng baga mo. What a beautiful liver. Yung mga hindi napapansin, sila talaga ang we cannot do without. Kaya yung mga gifts ninyo na ang akala ninyo hindi naman talaga related sa sa building ng kingdom. Who told you? Mga life group leader, you don't even know your contribution sa pag-build ng kingdom. You don't realize ang tindi ng inyong ministry, ng inyong gift. Sino na dito ang life group leader ang iniyakana ng kanyang member? Tay, ano? Tay, ano nga? Tay, ano na naman? Sino na dito ang life group leader na at the middle of the night, ay tinext ka at may humingi ng prayer sa'yo? Alam ba niyo yung mga ginagawa? Isipin ninyo kung ako pang gagawa niyan. There are gifts that we cannot live without. Ang dami ko na ditong hindi ko talaga kilala personally. Pero praise God sa mga life group leader na nakikilala kayo intimately, nakikilala kayo closely. Kaya everyone, I am encouraging you to be a life group leader. Pasok kayo sa ating programa. Walang audience lang sa pag-build ng kingdom. Lahat tayo'y may gift at tayo'y part ng pag-build ng kingdom. At walang calling at walang gift na maliit. Yun ngang maliliit ang kailangan. Sabi nung isang pastor, bakit ang iyong time ginugugol mo sa pamilya mo, ganyan. Alam mo kasi, mawala man ako sa church, 1 month maipapalit na kayo. Pero, sa pamilya ko, wala silang ipapalit sa akin. Alam ko kung saan ako dapat. My point is this. Huwag niyong masyadong naisin itong platform gifts na to.
na masyadong obvious. Yung bang kitang-kita, wow, nice naman, galing-galing niya. Oh, pastor namin ang pogi. Hindi, ang galing. Masyadong naisin, bakit? Ang lakas ng temptation ditong kunin ang glory. Ang lakas ng temptation ditong pakinggan yung mga comment at yung mga sinulat sa comment sa YouTube. Lagi po kaming nanonood. Kami po lagi ay, kayo po'y blessing sa amin. Gusto ko nga po kayo maging guest sa church namin. Sarap. Ang tindi ng temptation, umagaw ng glory. Pero yung gift mo, ikaw ay intercessor, ikaw ay silently helping. Alam mo ba na yung tumulong sa atin to pay the land, the lot, ni ayaw niyang makilala siya. Ni ayaw niya sabihin ang pangalan niya. Wala lang. Walang fanfare. O pastor, bayadan na lang ninyo pagkaya nyo. Talaga? Sa 2054? Di naman. And I pray, kayo na mga kumikilo sa inyong gift, do it well. Do it for the Lord. Kailangan ka to build the kingdom. We are planting churches sa Bicol. We have planted 4 churches sa Albay. We are now starting in Camarines Sur. We are planting in the cities. You don't know, minsan kung anong naiisip ko. Ito kang mga pastor na ito kay ayos, no, pero Lord God, I will just depend on you. I will just do what I have to do. Minsan pupunta sa akin ang finance, ay yung mga expenses na yan. At minsan nag-iisip ako, sabi ko, ay, gusto mong kang mag-adapt a church. Ano kanyo? Adapt a church. Ano ibig sabihin? Ikaw ang gagastos doon sa isang church sa Bicol. Adapt a church. Anong i-adapt ko doon? I-adapt mo ang rent kung gusto mo. Nag-iisip ako kung paano, bakit? Gusto kong magdire-diretso eh. Gusto ko magbukas tayo sa Iriga, sa Naga, mamaya sa Sorsogon, mamaya sa Daet, mamaya sa mga cities. At yung mga itatayo ngayon, biyayaan ng Diyos na yun ay maging stable, maging self-operating. At sila na naman ang lumawak at sila ang kumalat. That is what I think. To build the kingdom. And you will have a part. If you know your calling, you will have a part. Hindi lamang yon. We have 24 outreaches sa Rosario, sa Ibaan. We are reaching people. You will have a part. Hindi lang yon. We are building life group leaders. Dire-diretso. Para mabuo ang karakter ng mga taong umaattend dito. Ang daming umaattend dito, wala pang life group. Hindi lang yon. This church will affect hindi lamang Rosario, hindi lang the neighboring towns, hindi lang the province. This church will affect the nation. And will affect many people, even outside the Philippines. And we are already seeing that. Sa dami nating online followers sa abroad. Sa dami. And I want to say hi to you and tell you, you are a part in building the kingdom. Okay na yan? 1 Corinthians 12:23, the parts that we think are less important, we treat them with special honor. The private parts aren't shown, but they are treated with special care. Ngayon, huwag mong mamaliitin ang gift mo, huwag mong mamaliitin ang calling mo. Do everything for the glory of God. Maaaring sa pahuli mo pa makikita ang connection niya sa body. Just be faithful. We are here to build the kingdom, to serve one another. Hayaan mo na ang motto ng buhay mo ito, sa lahat na gagawin mo, para sa kaharian. Kindly say, para sa kaharian. Kaya kung meron kang gagawin, tatanungin ka, ba't mo ginagawa yan? Para sa kaharian. Ba't ka umahatan sa church? Para sa kaharian. Ba't ka nagsishare sa kanya? Para sa kaharian. Bakit mo tinutulungan yan? Para sa kaharian. Bakit mo pinapakain yung mga yan? Para sa kaharian.
Ba't ang tsaga-tsaga mo sa Kanya? Para sa kaharian. Bakit mo dinidisiplina ang mga anak mo at sinasabihan mo hindi maaari, hindi kayo magcha-church? Para sa kaharian. Bakit mo pinapalalahanan ng iyong mga kabarkada na wala nang ibang mag-share kundi ikaw? Ba't mo pinapalalahanan? Pare, mag-church ka rin naman. Para sa kaharian. Bakit hindi mo kinakahiya ang Panginoong Jesus pagkasama mo sila? Para sa kaharian. Influence the marketplace. Influence your environment. Influence the people that God has sent to you. Para sa kaharian. And if you will, bring your tithes and offering, isipin mo lagi, it's not for the church, it's for the kingdom. Pag kayo nagbabasa ng Bible, parang sayang naman ang time. Ang sabihin mo, para sa kaharian. There is a study na you need at least 4 times a week, para na pagbabasa ng Bible, pakikinig ng preaching, para maka-epekto ang salita sa iyo, at least 4 times a week. Meron ka ng Sunday, yung 3 araw mo, siguraduhin mo meron kang feeding ng word. Para sa kaharian. At pag binati mo yung hindi mo kilala sa church, first time nakasalubong mo, binati mo, hi, hello. Sabi ng kasama mo, ilalo mo gayon. Hindi. Iba mo binati, para sa kaharian. We are brothers and sisters here. We are part of the family of God. And we were commissioned to build the kingdom. Tayo ng mga anak ang may interest sa interest ng ating Ama. Huwag mo nang isipin na ibibuild ng mga unbelievers, ibibuild ng mga unchurch ang kingdom ni God. No, ikaw yun. And I am encouraging you. Build the kingdom of God. Serve one another. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an Lahat na gusto na siya ay mas magamit pa ng gusto ng Diyos to build this kingdom. Not to build our kingdom, not to build our kaharian, but to build the kingdom of God. Ikaw na nakarinig ng salita, ikaw na gusto na kapag ka humarap ka sa Diyos, ay you will hear the word of God saying, "Well done, my good and faithful servant. Enter the joy of your King."
Ikaw na gustong marinig yon pagdating ng araw at sinasabi mo, Lord, gamitin mo ako. Let me discover and develop my gifts to build the kingdom. Ikaw na nagsasabi na you want to be used by God for such a noble cause. Sabihin mo, O Panginoon Diyos, hindi ko po alam sa ngayon kung papaano mo ako gagamitin to build the kingdom. Pero nais ko po na makasama. Tulungan mo ako, Panginoon. Ayaw ko pong mabuhay ng walang saysay. Gusto ko pong ma-reach ang aking destiny. Gusto kong magawa ang aking tadhana. Tulungan mo ako, Panginoon. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heart for your glory. I declare na ang buhay ng bawat isang nandito ay buhay that pleases the Lord our God. Buhay na nagpapangiti sa Diyos. Tayo'y anak na ng Diyos. But let our lives be a pleasing aroma to the Lord as we live to build His kingdom, to glorify His name, and to serve each other. This I pray in Jesus' name. Amen. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May His countenance be lifted upon you and give you peace. At habang nakatas ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagpapala ng Diyos Anak, at ang napakatabi sa pagsama ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. At ang lahat who are discovering their gifts, operating on their gifts, and doing it to build the kingdom of God, lahat ay magsabi ng